Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3061. Sa loob ng kuweba, isang gaskosan na matandang lalaki na nakasuot ng puting damit ang masayang nagbibilang ng mga nakuha niyang trepeo sa loob ng kanyang espasyong singsing. Ang mga trepeo na iyon ay nakuha matapos niyang talunin ang isang celestial lord sa labanan sa hangganang dagat. Sa sandaling iyon, isang misteryosong liwanag na hugis token ang tumagos sa mga restriksyon ng kuweba at lumitaw sa harap ng matandang lalaki. Buksan mo ang pinto, matandang lalaki, ang boses ay umalangaw-ngaw. Matagal ng panahon mula nang may tumawag sa kanya ng ganoon. Natigilan siya sa una, ngunit agad na napalitan ng galit ang kanyang mukha habang iniisip kung sino ang may lakas ng loob na magsalita sa kanya ng ganoon. Habang papunta na siya sa matinding galit, naramdaman niya na ang boses sa token ay pamilyar, na parang narinig na niya ito noon. Bigla niyang naalala ang disipulong minsan niyang tinanggap sa daigdig na isang binatang nagngangalang Severin Foylet. Matapos siyang matauhan, tumayo siya na puno ng hindi makapaniwala at inilabas ang kanyang divine senses sa labas ng kanyang tahanan. Nang makita ang malinaw na figure na nakatayo sa labas, masayang sinabi ng matandang lalaki, "Severin, ikaw pala, alam ko na may pamilyar lang na tatawag sa akin ng ganoon." Lumapit si Hartberg kay Severin at tiningnan ito ng may pagtataka. Doon niya napansin na si Severin ay naglalabas ng aura ng quasi-royal celestial. "Nakapag-breakthrough ka na bilang quasi-royal celestial?" tanong ni Hartberg nang nagulat. Tiningnan ni Severin ang matandang lalaki at hindi napigil ang mapangiti. "Hindi ka ba quasi-royal celestial din?" Halos magulat din siya gaya ng matandang lalaki. Noong unang pumasok si Severin sa Blue Realm ilang taon na ang nakalipas, nalaman niya mula sa Starry Sky Battle Space na ang matandang lalaki ay naging immortal na at sadyang naglagay ng patak ng tunay na immortal essence at dugo doon bilang paghahanda sa darating na panahon. Nang makapasok siya sa Celestial Realm, nalaman niya na ang matandang lalaki ay isang henyo sa True Dragon Board, isang makapangyarihang malapit ng maging Royal Celestial. Labis siyang nagulat dito. Nahihiyang kinamot ni Hartberg ang ulo at mabilis na sinabi, "Halika, pumasok ka." Matapos niyang igiya si Severin sa loob ng kuweba, kumuha siya ng 2 tasa ng mainit na tsaa at inabot ang isa kay Severin. Dahan-dahan siyang uminom habang nagsasalaysay. "Ako ay nagulat sa iyong tadhana noong una kitang makita at tila napatunayan ang nakita ko. Sa loob lamang ng mahigit 10 taon naging quasi-royal celestial ka na. Isa kang henyo na tila hindi pangkaraniwan." Ang papuri ng matandang lalaki ay nagdulot ng pag-irap ni Severin habang halos hindi niya matanggap ang mga salita nito. "Paano mo nalaman na kukunin ko ang patak ng tunay na immortal blood mula sa Starry Sky Battle Space?" tanong ni Severin. Kinamot ng matandang lalaki ang kanyang ilong at ngumiti. "Ikaw ang aking disipulo, sino pa nga ba?" Dahil sa ayaw nitong magbigay ng malinaw na sagot, hindi na nagtanong pa si Severin. Pakiramdam niya ay may mga sikreto ang matandang lalaki kaya agad niyang iniba ang usapan at tinanong ang sitwasyon sa hangganang dagat. Sa totoo lang inutusan ng mga Royal Celestial ang lahat ng mga henyo mula sa malalaking puwersa at pamilya sa buong 9 Heavens and 10 Lands na tumulong. "Matagal ka nang nandito sa hangganang dagat, alam mo ba kung ano ang nangyayari?" Matapos ang ilang sandaling katahimikan, itinaas ni Hartberg ang kanyang kamay at naglagay ng harang sa kanilang dalawa at dahan daw ang sinabi. Ang mga extraterrestrial na nakabaon sa Devil Realm ay nagpakilos ng kanilang mga hukbo at maging ang mga quasi-royal celestial ay ipinadala upang harapin sila. Malapit nang gumala sila sa buong hangganang dagat at pumasok sa Celestial Realm. Magiging malaking kapahamakan ito para sa Celestial Realm. Nabalitaan ko rin na may lilito na Heavenly Heart imprint malapit sa hangganang dagat, at iyon ang dahilan kung bakit naglabas ng utos ang mga Royal Celestial. Biglang nanliit sa gulat ang mga mata ni Severin. Sa paglitaw ng Heavenly Heart imprints, hindi na nakapagtataka kung bakit gagawa ng ganoong malaking hakbang ang mga Royal Celestial. Isa itong banal na artepakto na nagtatago ng lihim ng orihinal na espasyo ng Blue Celestial Realm. Nabigatan ang puso ni Severin sa realisasyong iyon. Siya rin ay may hawak na piraso ng Heavenly Heart imprint. Kapag nalaman ito ng iba,
siguradong maaakit nito ang atensyon ng maraming Royal Celestial. Kaya sa sandaling iyon, tahimik siyang nagdesisyong itago ang Heavenly Heart Imprint. Matapos ang halos buong araw na paggunita kasama ang matandang baliw, umalis si Severin na masaya ang pakiramdam. Bago siya umalis, sinabi niya sa matandang lalaki kung saan naninirahan siya at ang Longevity Alliance at inimbitahan ito na sumama sa kanila. Ngunit tumanggi ang matanda at nagpaalam lamang na may ngiti. Habang papalayo ang figure ni Severin, may bahid ng ginhawa sa mukha ni Hartberg. Tahimik siyang nagsalita sa sarili na, lumaki ka man ng husto sa loob lamang ng 10 taon. Ikaw ba ang tagapagmana ni Arman o ang kanyang reinkarnasyon? Kilala si Hartberg sa Celestial Realm sa pangalang iyon, ngunit ang tunay niyang pangalan ay Magvani, isang tanyag na figure sa dating Blue Celestial Realm at isa sa 4 na emperador. Hindi napigilan ng matandang baliw ang lungkot habang naaalala ang nakaraan. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, maaari pa sana siyang umabot sa quasi-celestial region. Ang 4 na emperador ay pawang makapangyarihang nasa tuktok na antas ng quasi-royal celestial. Si Magvani ay pangalawa lamang sa Celestial Sovereign at namamahala sa mga kampanyang militar, pamamahala ng mga celestial body, at kapalaran ng dinastiya. Si Arman ay nagpakita sa kanya ng malaking pabor dahil sa kanyang talento, at muntik na siyang maging quasi-celestial regent. Ngunit dahil sa pagsalakay ng mga extraterrestrial at pagbagsak ng langit, naglaho ang kanyang mga pangarap. Napilitan siyang mag-reincarna at dumaan sa libo-libong buhay bago siya tuluyang makabalik mula sa ilog ng panahon. Nakilala niya si Severin sa daigdig, at tinanggap niya ito bilang disipulo matapos malaman na ang kapalaran at hinaharap ni Severin ay hindi madaling mabasa. Sa loob lamang ng 10 taon, umabot si Severin sa antas na quasi-royal celestial, isang pambihirang tagumpay na tila muling pagbangon ng Celestial Sovereign. Hindi alam ni Severin ang iniisip ng matandang baliw nang bumalik siya sa tirahan ng Longevity Alliance. Ilang araw silang namuhay ng payapa sa Realmgate City, at nagsisimula pa lamang siyang magpahinga nang biglang may malakas na enerhiya ng quasi-royal celestial ang sumabog mula sa kabila ng dagat. Hindi nagtagal, isang practitioner na may dalang liwanag na parang bahaghari ang pumasok sa lungsod, takot ang mukha habang sumisigaw. Sihain mula sa mga extraterrestrial na Chaos Prodigy Board ay nangunguna sa pag-atake. 10 quasi-royal celestial ang bumababa at bumuo na ang harapang linya. Nagdulot ito ng gulat sa buong lungsod. Hindi nagdalawang isip si Severin at agad na kumilos. Pinunit niya ang espasyo gamit ang kanyang isipan at binalot ang sarili sa kapangyarihan ng oras at espasyo, kaya nakarating siya agad sa ibabaw ng hangganang dagat. Sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Si Amin, tagapagmana ng Heaven Palace, ay nakasakay sa Dragon Horse sa ulap. Si Wilbur na nakasuot ng gintong baluti at may hawak na halberd ay naglalabas ng kapangyarihan ng quasi-royal celestial. Halos lahat ng quasi-royal celestial sa lungsod ay nagtipon, at nakita ni Severin na nasa 8 o 9 sila. Habang nagkukumustahan at nagbabalik tanaw ang mga kakilala, tiningnan ni Severin ang kabilang pampang ng hangganang dagat. Doon ay may 9 na nakakatakot na figure na tila nasa ibabaw ng langit at lupa. Ang kanilang mga mata ay parang araw at buwan na binaligtad. Iba-ibang landas ang umiikot sa paligid nila na nagbibigay liwanag na parang mga batas ng universo. Napakunot ang noo ni Severin habang pinagmamasdan ang nakakatakot na aura mula sa 9 na quasi-royal celestial at ilang daang true immortal sa kabilang panig. Nagpapakita sila ng purong kasamaan, at ito ang unang pagkakataon na nakita ni Severin ang isang extraterrestrial practitioner sa mismong anyo nito. Halos kahawig nila ang anyo ng tao, ngunit may kakaibang kapangyarihan silang kayang baluktutin ang mga batas ng langit at lupa. Ang kapangyarihang iyon ay tila walang pinagmumulan at hindi matukoy. Bahagyang nagulat si Severin habang nakatingin sa mga extraterrestrial na nakatayo sa gitna ng magulong puwang gamit lamang ang kanilang pisikal na katawan. Kahit ang isang perpektong true immortal ay hindi makakatagal sa mapanirang kapangyarihan ng puwang. Kung wala ang proteksyon ng Celestial Realm, tiyak na mapapawi sila ng kaguluhan ng Chaotic Sea.
Ang malamig na kilos ng mga extraterrestrial sa kabilang panig ng border sea at ang kanilang nakakatakot na anyo ay nagtulak kay Severin na makipag-usap kay Hartberg gamit ang telepathy. Hey, mga baliw na ba ang mga extraterrestrial na ito? Gusto ba nilang magsimula ng digmaan sa mga Royal Celestial? Hindi ba sila natatakot? Ngumisi si Hartberg at sumagot, wala silang pakialam. Gusto talaga nilang magpasimula ng digmaan sa mga Royal Celestial. Alam mo ba kung ilan ang Royal Celestial nila? 8. Biglang natauhan si Severin at napailing sa sarili. May 8 Royal Celestial ang mga extraterrestrial kumpara sa 5 lamang ng Celestial Realm. Mali ang mag-umpisa ng gulo laban sa kanila. Bukod pa rito, mayroon silang 2 tunay na quasi-celestial regent na natutulog pa, at napakalakas nila na pati si Arman ay kinailangang gamitin ang Sword of Divine Will laban sa kanila. Kaya hindi nakapagtataka na kailangan ng Celestial Realm na magtalaga ng mga puwersa sa hangganan upang pigilan ang pagpasok ng mga dayuhan. Ngunit dahil sa paparating na pagsasanib ng mga mundo, unti-unting nawawala ang bisa ng depensang ito. Kapag nagsanib ang Devil Realm at Celestial Realm upang muling mabuo ang sinaunang Blue Celestial Realm, mawawala ang border sea at mabubura ang mga batas na pumipigil sa mga extraterrestrial. Sa ganitong sitwasyon, isang malawakang digmaan ng mga Royal Celestial ang tiyak na sasabog at yayanig sa buong mundo. Napabuntong hininga si Severin at inalis ang mga iniisip. Pagtuunan na lang natin ang kasalukuyang laban. Kasabay nito, isang kulay lilang ulap ang bomb-alot sa paligid at isang napakalaking figure ang lumitaw. Sige at umatake, sigaw ng clone ng isang Royal Celestial na nakatayo sa tulay na binuo mula sa 3,000 landas. Dahil dito, nagsimula ang digmaan. Sa tarangkahan ng Realm Gate City, libo-libong True Immortal ang umangat sa lupa at naging mga liwanag habang dala ang kanilang mga sandatang puno ng batas. Sumugod sila sa border sea, habang ang mga quasi-royal celestial mula sa 9 heavens and 10 lands ay pumutok sa makukulay na liwanag upang buksan ang espasyo at lumitaw sa labanan. Pinagmasdan ni Severin ang sitwasyon at pagkatapos ay kumilos. Ginamit niya ang kanyang divine technique upang tumawid sa espasyo at marating ang border sea, ngunit agad niyang naramdaman na humihina ang kanyang divine senses dahil sa mga batas ng langit at lupa. Ang lugar ay parang tagpuan ng dalawang mundo kaya mabigat ang presyon sa kamalayan ng lahat. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, biglang may malamig na tawa mula sa likuran. Isa na namang hangal ang dumating upang mamatay, sabi ng isang True Immortal mula sa kalaban habang hawak ang maliit na bandila na may malamig na aura. Mabilis na lumamig ang ekspresyon ni Severin. Sa isang malamig na singhal, sumabog ang kanyang aura ng quasi-royal celestial na parang alon. Lumitaw ang mga kadena ng batas mula sa puwang sa kanyang likuran at umalangaw na parang kulog. Sa sobrang nakakatakot na presensya, ang extraterrestrial na True Immortal ay natigilan at napasigaw sa takot. Quasi-royal celestial. Ang kanyang katawan na kasing tigas ng immortal weapon ay agad na nadurog ng mga divine chain of order ni Severin. Kasabay nito, hindi rin nakalimutan ni Severin na sunggaban ng ilang mahahalagang bagay. Habang pinagmamasdan niya ang magulong labanan sa paligid, nakita niya ang mga aura ng labanan na kumikislap sa himpapawid sa ibabaw ng border sea. Si Wilbur ng Clear Wind Sect ay nakipaglaban sa isang kaakit-akit na babaeng kalaban, habang si Amin mula sa Heaven Palace ay nakikipagsalpukan sa isang matandang lalaki na may lakas ng quasi-royal celestial. Gumagamit ang kalaban ng mga kakaibang divine techniques kaya mahirap siyang kalabanan. Pagtingin ni Severin sa buong larangan, pumili siya ng susunod na target. Lumakad siya sa ibabaw ng kulay lilang ulap, pinunit ang espasyo, at lumitaw sa harap ng isang extraterrestrial quasi-royal celestial. Ang kalaban ay may mga tato sa buong mukha, at may 2 itim at dilaw na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg. Nakasuot siya ng kakaibang balat na kasuotan, at naglalabas ng madilim na aura na parang isang devil practitioner, ngunit mas kakaiba pa ang kanyang anyo. Tumingin si Severin kay Severin nang walang emosyon matapos siyang harangin. Malamig niyang sinabi, isang quasi-royal celestial gagawin kung magaan ang kamatayan mo. Siguradong gusto mo rin naman ito nang pumunta ka dito. May pangungutya ang tono ni Severin dahil hindi niya siniseryoso si Severin. Bilang pangatlong ranggo sa Chaos Prodigy Board,
Isa siya sa pinakamalakas na puwersa ng mga extraterrestrial. Kahit hindi alam ni Severin ang pinagmula ni Severin, balak niyang pataasin ang kanyang ranggo sa listahan sa pamamagitan ng pagpatay dito. Katulad ng Celestial Realm, may sistema rin ng gantimpala ang mga extraterrestrial sa Devil Realm. Dahil mas malakas sila at mas marami silang Royal Celestial, mas maluwag silang namimigay ng mga kayamanan sa kanilang hanay. Bukod pa rito, ang pagkamatay ng extraterrestrial quasi-royal celestial na si Busriv sa kamay ng matandang baliw sa Border Sea ay nagdulot ng galit sa ilang royal celestial. Kaya nagresulta ito sa kasalukuyang labanan. Alam ni Severin na maaari siyang bigyan ng pagsasanay ng isang royal celestial kung magtatagumpay siya. Dahil dito, inuna ni Severin ang pag-atake. Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ang isa sa mga ahas mula sa kanyang leeg at pinapunta ito sa himpapawid. Ang pakpak ng ahas ay nagpasimula ng magulong hangin na nagdulot ng pagguho ng kalapit na espasyo. Hinawakan ni Severin ang kanyang Loren Divine Blade at malamig na sumagot, "Hinahanap mo ang kamatayan." Isang matalim na enerhiya ng espada ang sumabog at humiwas sa espasyo, na winuwasak ang mga batas at ginawang walang laman ang puwang. Napangiwi ang ahas sa sakit at nagtangkang gumanti, ngunit agad itong natrap sa isang space-time prison. Anong klaseng teknik ito? Tanong ni Severin habang nawawala ang koneksyon niya sa kanyang spiritual pet at nalilito sa kakaibang kapangyarihan. Isang teknik na tatapos sa iyo, sagot ni Severin habang lumalakad siya at namumukadkad ang mga gintong lotus sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga batas sa paligid ay bumubuo ng isang banal na tulay. Sa isang galaw, itinaas ni Severin ang Loren Divine Blade at pinakawala ng malawak na kapangyarihan ng kanyang inner world. Tuluyang napilitan si Severin at nawala ng balanse ang kanyang depensa. Bago pa siya makakilos, pinugutan na siya ng ulo ni Severin at ang kanyang walang buhay na katawan ay nahulog sa dagat. Sa pagkamatay ng quasi-royal celestial, umalangaw ang kalangitan at lupa na tila nagluluksa. Kumulog sa ibabaw ng Border Sea at bumuhos ang maladugong ulan. Kabanata 3065. Sa ibabaw ng Border Sea, isang malakas at magulong pagsabog ng chaotic energy ang biglang sumabog. Kasunod nito ay parang galit ng langit ang bomb-alot sa paligid habang ang kalangitan ay nanginginig at umuugong ang kulog. Bumagsak ang maladugong ulan mula sa itaas, na tumama sa dagat at nagdulot ng matataas na alon. Ang patak ng ulan ay sumisirit sa dagat na parang patak ng mantikang kumukulo. Halos lahat ng true immortals at pati ang mga quasi-royal celestial na kasalukuyang naglalaban ay tumangala sa langit. Kabilang dito si Wilbur, ang henyo ng Clearwind sect na nasa ikalimang pwesto sa True Dragon Board, na napatingin sa bumababang dugo ulan na may halong takot at gulat. Nangilabot siya at bulong niya sa sarili. Ngayon ko naiintindihan kung bakit ka kinikilala ng mga Royal Celestial. Hindi mo pa nga ginamit ang buong lakas mo noong huli mong hinarap si Robin. Alam ni Wilbur ang lakas ni Severin bilang henyo ng Blue Realm at ang taong tumalo kina Owen at Robin. Ang dalawa ay isang quasi-royal celestial at isang kilalang sinaunang true immortal. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kalakas si Severin, na makikita niya ang agarang pagbagsak ng isang quasi-royal celestial sa simula pa lang ng labanan. Hindi biro ang isang quasi-royal celestial dahil hindi sila ordinaryong true immortal. Mga elite sila na nagperpekto ng kanilang landas, pinagsama ang tatlong sarili, at ginabayan ng 3,000 batas. Kaya nilang makatakas kahit pa nasa bingit ng kamatayan. Kilala si Hartberg o ang matandang baliw sa pakikipaglaban ng 7 araw upang mapatay lamang ang isang quasi-royal celestial sa Border Sea. Ngunit si Severin ay nagawa itong pabagsakin agad, patunay na siya ay halos walang kapantay. Natuwa si Wilbur na hindi niya hinarap si Severin noong nakaraang paghahanap ng kayamanan sa East Sea. Sa kabilang banda, si Amin, na tagapagmana ng Heaven Palace at disipulo ni Lawrence, ay nakatulala sa gulat. Pumasok sa kanyang puso ang takot. Hindi nakapagtataka kung bakit ibinigay ng Master ang Aetern Golden Pills kay Severin. Maaaring kapantay na niya ang mga Royal Celestial. Nagpasya si Amin na huwag kalabanan si Severin sa hinaharap. Ganun din si Dorfan, isa pang tagapagmana ng Heaven Palace, na labis ding nagulat. Kahit alam niya ang reputasyon ni Severin bilang pumatay kina Owen at Robin,
Ang makita ito ng personal ay nagdulot ng matinding pag-iingat sa kanya. Napagtanto niya na mas mainam ang makipagkaibigan kaysa maging kaaway. Lahat sila ay napatingin sa walang buhay na katawan ni Seg-Ern sa ibabaw ng Border Sea. Ang daan-daang true immortal mula sa Celestial Realm ay napasinghap sa gulat at nag-usap-usap. Isang quasi-royal celestial ba ang namatay? Sino kaya siya para basta nalang patayin ang isang quasi-royal celestial? Alam ng lahat na si Seg-Ern ay henyo sa extraterrestrial prodigy list. Nakakatakot ito, isang quasi-royal celestial ang napatay niya na parang walang hirap. Kailan pa nagkaroon ng ganitong klase ng tao ang ating mundo? Habang sila ay nagugulat, ang kabilang panig mula sa Devil Realm ay nanatiling tahimik. Kilala si Seg-Ern bilang isang henyo sa hanay ng kanyang mga kapatid at may prestihiyosong pwesto sa top 3. Ang ranggong ito ay patunay ng kanyang malakas na kakayahan. Ngunit bigla siyang napatay ni Severin matapos lamang ang ilang palitan ng laban. Ang biglaang pagpapakita ng sobrang lakas sa labanan ay nag-iwan sa lahat na tulala at nalilito. At maging ang matandang wako na kanina lang ay madaling nakatalo ng kalaban ay natigilan din ng makita niyang agad na pinabagsak ni Severin ang isang quasi-royal celestial. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan siya at ngumiti at sinabi na magaling. Ang mga extraterrestrial na practitioner ang unang nakabawi sa pagkabigla. Isa sa kanila ay isang quasi-royal celestial na may nakakatakot na sungay at aura na parang demonyo. Ang practitioner ay naglalabas ng walang hanggan na madilim na enerhiya at tiningnan si Severin ng may galit. Ikaw ay magbabayad ng buhay mo. Ang aming Chaotic God Clan ay hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Magagalit si Jidor kapag nalaman niyang patay na ang kanyang alagad. Ang pagbubunyag ng ganitong kalakas na quasi-royal celestial ay nagdulot ng hindi paniniwala sa mga extraterrestrial at itinuring nilang hindi dapat hayaang umiral ang ganitong henyo. Pagkatapos ng nakakatakot na pahayag ng may sungay na practitioner, sabay silang sumalakay kasama ang dalawa niyang kasama. Nang makita ito ni Severin, ang kanyang Loren Divine Blade ay nanginginig sa kanyang kamay at ang kanyang aura ay lumakas habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng 3,000 daan. Sa loob ng Realm Gate City, ang mga practitioner na nagpapahinga ay biglang nakaramdam ng matinding pagkagulat na parang gumalaw ang lupa at langit sa kanilang kaluluwa. Umugang ang kalangitan at bumagsak ang mga patak ng dugo mula sa langit. Ito ay senyales ng pagbagsak ng isang quasi-royal celestial. Nagbago ang True Dragon Board. Isang lalaking nagngangalang Severin ang pumatay sa extraterrestrial na quasi-royal celestial. Napakalakas niya, tila siya ba ang pinuno ng Longevity Alliance sa Blue Realm. Iyan ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga pangunahing faction sa Celestial Realm na makipag-ugnayan sa Longevity Alliance dahil naniniwala sila na ang pinuno nito ay may pambihirang lakas. Sa kabila ng pagkabigla sa loob ng lungsod, ilang Royal Celestial sa palasyo ang nagpalitan ng tingin habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa dagat. Ngumiti si Kallide at sinabi na kapansin-pansin na, dahil nagawa niyang talunin ang isang quasi-royal celestial ng ganoon kadali, ay may mga sikreto siya. Noong nakaraang paglalakbay niya sa East Sea, nakita niya si Severin na tinalo si Robon na isang quasi-royal celestial na may mahusay na kakayahan bilang true immortal. Dahil dito sinubukan niyang tingnan ang hinaharap nito ngunit hindi niya ito makita. Dahil sa pagkahumaling sa kanya, sinubukan ni Kallide na maging kaalyado niya dahil naniniwala siyang may potensyal siyang pantayan ang mga pinaka-iginagalang na Royal Celestials. Ngunit mas mabilis pa pala ang kanyang pag-unlad dahil naging quasi-Royal Celestial siya sa loob lamang ng 2 taon at napakalakas niya sa labanan. Samantala iniisip ni Lawrence kung maaari ba siyang maging kahalili ni Armon. Alam niya na malakas si Seg-Ern at kahit ang kanyang disipulo na si Amin ay mahihirapan laban dito, at hindi tiyak kung mananalo si Amin. Ang madaling pagkatalo ni Severin kay Seg-Ern ay nakagulat kay Lawrence habang sina Bolka, Libra at Creatia ay ganoon din ang reaksyon na gulat at ginhawa. Habang magsasalita na sana si Bolka, isang malakas na tinig ang umalangaw mula sa ilalim ng dagat. Magdudusa kayo sa ginawa ninyo sa aking disipulo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga Royal Celestial matapos marinig iyon.
Napansin ng 5 sa kanila na pilit na binubuksan ang lamad sa kabilang panig ng Devil Realm sa magulong kawalan sa labas ng Celestial Realm. Dahil dito, nabuo ang isang space-time rift. Isang mar-angle na aura na mas malakas pa sa isang banal na bundok ang Dam-Aloy sa lamad ng realm sa itaas ng Border Sea. Ang kalangitan ay tila may mga refleksyon habang ang dakilang daan ay tila umaalon. Sa magulong kawalan sa labas ng Celestial Realm, isang matayog na figure ang tumingin pababa ng puno ng galit. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpagalaw sa walang katapusang kaguluhan na parang dambuhalang alon, na nagdulot ng shockwaves na umaabot sa milyon-milyang distansya. Mabilis na tumayo si Lawrence at dumaan sa puwang upang makatawid sa lamad ng Celestial Realm. Tiningnan niya ang nakakatakot na figure na may seryosong mukha, at mariing sinabi na ang pagkamatay ng iyong disipulo ay bunga ng kanyang sariling kahinaan, Jidor. Ikaw ba ay nandito upang hamunin ako? Sabi ni Jidor habang bumababa sa kanyang tunay na anyo na nagparamdam kay Lawrence na parang kaharap niya ang isang napakalakas na kalaban. Sumunod na dumating sina Creatia, Kallide at iba pang Royal Celestials na lalong nagpainit sa sitwasyon. Sa itaas ng dagat, hindi agad nagpasimula ng labanan si Jidor matapos marinig ang mga salita ni Lawrence at makita ang mga Royal Celestials sa likuran nito. Gayunpaman ang pagkamatay ni Seg'Earn na kanyang pinaka-promising na alagad ay nagdulot sa kanya ng matinding galit. Mas lalo pang naging mabigat para kay Jidor nang iparating ng kaluluwa ni Seg'Earn bago ito mamatay na si Severin ang mabilis na pumatay sa kanya. Ang ganitong henyo na may lakas na katulad ng quasi-royal celestial ay maaaring maging banta kapag pinabayaan. Maaaring si Severin ay kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa Green Emperor. Dahil dito ngumisi si Jidor kay Lawrence at sinabi na hindi siya matatakot kung hindi lamang darating ang Realm Convergence. Bagaman matalim ang kanyang tono, mas kalmado na siya kumpara kanina. Si Jidor ay kontento hanggat maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng mga Royal Celestial. Kung gayon panahon na para umalis ka na, dagdag pa ni Creatia bilang suporta kay Lawrence. Ang galit ni Jidor ay umabot na sa sukdulan matapos mamatay ang kanyang disipulo, at lalo pa siyang nagalit nang makita si Creatia na dating natalo niya na magsalita ng may kay-abangan. Umangat muli ang kanyang aura at maging ang lamad ng mundo ay nagsimulang yumangal sa presyon. Itinuro niya si Severin at sinabi kay Lawrence at sa iba pa na hindi mamamatay ng walang kabayaran ang aking disipulo. Ibigay ninyo ang batang iyon o ipapadala ko ang aking clone upang kunin siya. Malinaw na tutol sina Lawrence at ang iba sa pagsuko kay Severin dahil maaari itong magdulot ng panganib sa buong Celestial Realm at mawawala ang magtatanggol laban sa extraterrestrial invasion. Ngunit ang paggalit kay Jidor na lalong lumalakas ay hindi rin magandang kahihinatnan matapos nilang makita ang bigat ng kanyang aura sa lamad ng mundo. Ang pagputok ng Royal Celestial War sa panahong ito ang huling bagay na nais ni na Lawrence at ng kanyang mga kasama. Ang pagkakaroon ng 3 dagdag na Royal Celestial sa panig ng mga extraterrestrial ay lalong nagpapataas ng panganib. Ang anumang pinsala sa kanila ay maaaring magtanggal ng pagkakataon na maging susunod na quasi-celestial regent. Ang ganitong sitwasyon ay hindi katanggap-tanggap para kina Lawrence at sa kanyang mga kakampi. Bagaman ang clone ng isang Royal Celestial ay may malakas na kapangyarihan, malamang na limitado lamang ito sa antas ng quasi-Royal Celestial. Maaaring makasabay si Severin na halos walang kalaban sa parehong antas, ngunit tiyak na mahirap pa rin ang laban sa clone ng isang Royal Celestial. Si Jidor ay isang tusong nilalang at tiyak na may mga divine technique siya na mas mataas kaysa sa karaniwang quasi-Royal Celestials. Ang suliranin ay nagdulot ng matinding pag-aalala kina Lawrence at sa iba pa. Ang pagpapapasok ng clone ay nangangahulugan na hindi nila inuuna ang kapakanan ng kanilang mga henyo. Maaari itong maging dahilan para hindi na sila sundin ng iba sa hinaharap. Habang pinag-iisipan nila ang sitwasyon, seryosong kinausap ni Lawrence sina Creatia at Kallide upang hingin ang kanilang opinyon. Walang sinuman sa kanila ang nagnanais na sumiklab ang digmaan sa sandaling iyon at pareho silang nalilito at mabigat ang loob tulad ni Lawrence. Sa mabigat na damdamin, mabilis na kinonekta ni Lawrence ang kanyang divine sense kay Severin sa Border Sea at ipinaliwanag ang sitwasyon.
Sinabi niya na napatay ni Severin ang disipulo ni Jidor at hinihingi nito na payagan ang clone na makapasok sa kanilang mundo. Idinagdag pa niya na kung makakaya niyang makipaglaban kahit sandali, bibigyan siya ng Aetern Golden Pill at pagkakataong mabinyagan sa Celestial Ablution Pond ng Heaven Palace. Tinanong niya kung pumapayag ba siya. Ngumisi si Severin sa sarili niya. Halatang wala man lang tunay na pagpipilian. Para itong utos na nakabalot lamang sa anyo ng alok ng gantimpala. Ang Aetern Golden Pill na iniaalok ni Lawrence ay dati na niyang nakain at napatunayan niyang ito ay isa sa pinakamahalagang kayamanan ng Heaven Palace dahil naabot niya ang Quasi-Royal Celestial na antas sa loob lamang ng 2 taon. Samantala, ang Celestial Ablution Pond ay isang sinaunang relic na naglalaman ng asensya ng 3,000 daan. May pambihirang epekto ito sa mga practitioner na hindi pa Royal Celestial at nakakatulong sa paghubog ng kanilang landas. Ito rin ang dahilan kung bakit nananatiling makapangyarihan ang Heaven Palace sa Celestial Realm sa loob ng mahabang panahon. Napagtanto ni Severin na sa sinabi ni Lawrence, wala siyang pwedeng tanggihan. Huminga siya ng malalim at sumagot ng mahinahon na, oo. Nang marinig ito ni Lawrence, gumaan ang kanyang pakiramdam ngunit may bahid ng panghihinayang dahil napilitan silang umasa sa mas mahina. Sa puntong iyon, walang sinuman sa 5 Royal Celestials ang nagnanais ng digmaan laban sa mga extraterrestrial, kaya ito na lamang ang kanilang naging paraan upang maiwasan ang labanan. Tumingin si Lawrence kay Jidor at sinabi ng matatag, na maaari lamang siyang manatili pansamantala. Kapag lumampas siya sa oras na itinakda, siya ay palalayasin ng mga batas ng langit at lupa. At kung magtatangka siyang pumasok sa kanyang tunay na anyo, siya ay makikialam. Ang pagpasok ng clone ay pinahihintulutan lamang bilang pansamantalang hakbang. Kung susubukan ni Jidor na pumasok sa kanyang tunay na anyo, wala nang ibang pagpipilian kundi ang pag-umpisa sa digmaan. Ang kanyang babala ay isang paunang paalala. Tiningnan ni Jidor si Lawrence nang may paghamak, at hindi sineryoso ang kanyang mga salita. Para sa kanya ay kahiya-hiya na ang isang takot at mahinang pinuno ang namumuno sa Celestial Realm habang siya na isang marangal na Royal Celestial ng extraterrestrial race ay itinutulak sa Devil Realm. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang noo at naglabas ng clone mula sa kanyang upper energy core. Ang clone ay dumaan sa kaguluhan at pumasok sa spatial passage na nag-uugnay sa Devil Realm at Celestial Realm. Samantala, ang mga immortals sa gilid ng border sea ng Celestial Realm ay nakaramdam ng nakakapangilabot na aura na tila yayanig sa kanilang kaluluwa mula sa ilalim ng dagat. Sa takot nila, nakita nila ang isang matayog na figure na may sungay na lumabas mula sa isang makulay na 5 kulay na tulay. Ito ang clone ng Royal Celestial. Si Jidor ito. Habang nangyayari ang eksenang ito, lahat ng nasa buong border sea ay nabigla. Ang mga true immortals at quasi-royal celestials ay nagkaroon ng ekspresyon ng takot habang biglang lumiit ang kanilang mga mata sa gulat. Ang pagdating ni Jidor ay tila kapahamakan para sa kanila. Kahit na ang kanyang anyo bilang clone ay maaaring kasing lakas lamang ng isang quasi-royal celestial, ang mga kakayahan na taglay ng isang Royal Celestial ay may kapangyarihang magpakawala ng pinakamalalakas na divine techniques. Ang presensya ng ganitong kalakas na nilalang ay nagdulot ng panganib sa buhay ng lahat sa loob ng Real Sea. Sa kabaligtaran ng takot ng mga nasa Celestial Realm, sumiklab ang kasiyahan sa hanay ng mga extraterrestrial sa Devil Realm. Hahaha, salubungin natin ang pagdating ng ating Royal Celestial. Masaya kaming nasa kanyang presensya. Ang ilang mataas na ranggong prodigies ay punong-puno ng yabang at tuwa. Ang biglaang pagdating ni Jidor ay nagpalakas ng kanilang kumpiyansa at naniwala silang mananalo sila sa darating na labanan sa Border Sea. Ang kamakailang pagkamatay ng isang respetadong quasi-royal celestial sa kamay ni Severin ay isang malaking kahihiyan para sa mga extraterrestrial. Kahit na gusto nilang patayin si Severin, ang kanyang lakas ay nagdulot din ng takot sa ilan sa mas mataas na ranggong prodigies. Sa kabutihang palad para sa kanila, dumating ang clone ni Jidor sa tamang sandali. Hindi pinansin ni Jidor ang papuri sa kanya at tiningnan si Severin sa malayo nang may malamig na ngiti. Sinabi niya na kahit madali mong napatay ang aking disipulo na isang quasi-royal celestial, kung magpapatuloy ka ay maaari kang maging susunod na Green Emperor.
Ang paghahambing ni Jidor kay Severin sa maalamat na Green Emperor ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat ng nakasaksi. Ang Green Emperor ay isang makapangyarihang figure na minsang nakakuha ng pangunawa sa mga daan at naging Royal Celestial matapos mabasag ang Blue Celestial Realm noong mga sinaunang panahon. Sa kabila ng hindi pa kumpleto ang mga batas noon, nakamit niya ito. Ngunit siya ay tinarget ng mga extraterrestrial at nahulog sa isang patibong na tumagal ng maraming panahon hanggang sa siya ay mahuli at mapatay. Upang matiyak na hindi na muling mabubuhay ang natitirang kaluluwa ng Green Emperor, gumamit ang mga extraterrestrial ng Quasi-Celestial Regent Talisman upang balikan ang nakaraan at burahin ang nakaraan at hinaharap na sarili nito. Nagulat ang lahat nang marinig na ikinukumpara si Severin sa ganoong alamat kahit na siya ay isang quasi-royal celestial pa lamang. Pagkatapos ng pagkabigla ay dumating ang awa dahil malinaw na ipinadala ni Jidor ang kanyang Royal Celestial clone upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Severin at tapusin ang potensyal ni Severin bago pa ito maging katulad ng Green Emperor. Hindi papayagan ng extraterrestrial race na lumitaw ang ganitong banta sa Celestial Realm. Si Amin ay tahimik na nakatingin na may panghihinayang habang si Wilbur na disipulo ni Cretia ay mariing kinuyam ang kanyang mga kamao sa galit. Bilang disipulo ni Cretia, malinaw kay Wilbur na pinayagan lamang pumasok ang anyo ni Jidor sa lamad dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng mga Royal Celestials. Humahanga si Wilbur kay Severin at naniniwala siya na sa pagdating ng Realm Convergence ay maaari itong maging isa pang Royal Celestial. Ngunit ang kabiguan ng Celestial Realm na protektahan ang ganoong talento at ang pagpapasok pa ng isang extraterrestrial Royal Celestial ay nagdulot sa kanya ng pagkadismaya at pagkabalisa. Samantala, pinagdugtong ni Hartberg ang mga pahiwatig mula sa mga salita ni Jidor at sa nakakatakot nitong aura. Dahil walang paliwanag mula kina Lawrence at sa iba pa, napagtanto ni Hartberg ang nakababahalang katotohanan na sila ay tahimik na pumayag sa ganitong kaganapan. Kabanata 370. Pagkatapos ng pagkaunawang iyon, lihim na kinausap ni Hartberg ang espiritual na kamalayan ni Severin at nagmamadaling binalaan siya. Sinabi niya na tumakas na lamang ito at unahin ang sariling kaligtasan dahil may pakay ang mga Royal Celestials. Hindi nila kayang talunin si Jidor kaya pinayagan pa nilang pumasok ang clone nito. Lubhang nadismaya si Hartberg sa grupo ni Lawrence. Ngumiti ng bahagya si Severin matapos marinig ang payo ni Hartberg. Sa halip na tumakas, nanatili siyang kalmado at mahinahong tiningnan si Jidor sa malayo. Sinabi niya ng walang kaba na pinapahalagahan niya ang papuri nito ngunit hindi mababalik ng mga salita ang kanyang disipulo. Siya mismo ang may kasalanan kung hindi niya kayang tumapat sa lakas ni Severin. Dahil dito, nagliyab sa galit si Jidor at sumama ang kanyang mukha. Pinikit niya ang kanyang mga mata at naglabas ng nakakatakot na aura bago sinabing pagsisisihan mo ito. Ito ang unang beses na minamaliit siya ng isang quasi-royal celestial. Walang alinlangan, sumugod siya at pinakawala ng kanyang aura na parang bagyo sa walang hangganang dagat. Mamatay ka! Ang boses ni Jidor ay parang humiwas sa hangin habang nagpapakawala siya ng mabilis na atake kay Severin. Sa sumunod na sandali, isang nakakasilaw na liwanag na parang araw ang sumabog sa buong Border Sea. Ang kalawakan ay tila gumuho at ang mga batas ng daan ay nabasag. Isang napakalaking nagliliwanag na kamao ang bumagsak na may lakas na kayang tumagos sa mga bituin. Nabigla si Severin sa lakas ng sagupaan. Mabilis siyang kumilos at inangat ang Oculus Blade ng buong lakas. Ang espada ay napuno ng mapanirang aura at sumalubong sa paparating na kamao. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at ang dagat sa ibaba ay naging ulap dahil sa lakas ng hangin. Ngunit nanatiling nakatayo si Severin sa ere kahit bahagyang nanginginig ang kanyang hawak sa Loren Divine Blade. May lakas talaga siyang katulad ng Royal Celestial, bulong ni Severin sa sarili. Malamang nasa peak stage ng quasi-Royal Celestial ang kanyang clone, dagdag pa niya habang nakatingin ng mabuti kay Jidor. Upang matalo ang ganitong kalakas na clone, napagtanto ni Severin na kailangan niyang ilabas ng buo ang Small Thousand Worlds at gamitin ang kanyang trump card na Space-Time Domain upang magkaroon ng tsansa na mabuhay. Samantala, napansin ni Jidor ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Severin matapos nitong salagin ang kanyang divine technique.
Ang sandata mo at ang talento mo ay mas lalo lamang nagpapakita na kailangan mong burahin sa mundong ito. Malamig na sabi ni Jidor habang mabilis na sumugod muli at naging anino ang kanyang katawan. Nang makita ito, agad na inangat ni Severin ang Loren Divine Blade at nagpakawala ng sunod-sunod na matatalim na sword beams. Ang banggaan ng kanilang kapangyarihan ay nagdulot ng malalakas na shockwave sa buong Border Sea at maging ang Realm Gate City ay nayanig sa matinding laban. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, unti-unting nahihirapan si Severin at napapa-atras sa tuloy-tuloy na atake ni Jidor. Paulit-ulit siyang nakakaiwas sa divine techniques at winuwasak ang mga kadena ng batas sa desperadong pagtatanggol. Sa kabilang panig ng Border Sea, ang mga True Immortals at Quasi-Royal Celestials ng Celestial Realm ay nakatingin lamang sa sitwasyon ni Severin na may halong awa. Kahit ang clone ng Royal Celestial ay kasing lakas lamang ng Quasi-Royal Celestial, kahit ako ay hindi rin kalaban ng ganoon, sabi ng isa. Iyan ang nakaraang anyo ni Jidor, dagdag pa ng isa. Nakakapanghinayang. Sa wakas nagkaroon ng Celestial Realm ng henyo na maaaring umabot sa antas ng Green Emperor, ngunit maaaring matapos ang kanyang pag-angat sa kasikatan ng ganito kabilis, sabi pa ng isa.